Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay isang bahagi ng pananalita. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay isang bahagi ng pananalita. Bilang pasimula, naghanda ako ng 2 pahayag. Ang kailangan ninyong gawin ay piliin sa mga pahayag na ito kung anong pahayag ang mas madaling maunawaan at mas madali ninyong naintindihan. Unang pahayag, ang ginawa sa isa pa, ginawang 80 kabang trigo mula sa 100 trigo. Ikalawang pahayag, gayon din ang ginawa sa isa pa, ginawang 80 kabang trigo mula sa 100 trigo. Ang naging dahilan kung bakit mas madaling maunawaan at maintindihan ang ikalawang pahayag ay dahil sa tulong ng mga salitang gayon din. Ito ay dahil ang gayon din ay isang pang-ugnay. Ang ating paksa ngayong araw ay isang bahagi ng pananalita na tinatawag na pang-ugnay. Ang pang-ugnay, mga salitang nagpapakita ng relasyon ng 2 unit ng pangungusap. Sa madaling sabi, kapag sinabi nating pang-ugnay, ito ay nag-uugnay ng mga salita, parirala at mga sugnay. Aaring salita, 2 parirala o ng 2 sugnay. Kapag sinabi nating parirala, ito ay mga salita o lipon ng mga salita na hindi nagpapakita ng buong diwa. Kapag naman sinabi nating sugnay, ito ay nahahati sa 2, ang sugnay na makapag-iisa at ang sugnay na di makapag-iisa. Ang pangugnay ay tinatawag na cohesive devices sa wikang Ingles. Salita man o pasulat, nakatutulong sa pag-unawa ng mensahe ang paggamit ng mga salitang pang-ugnay. Sa madaling sabi, susi ang pang-ugnay sa malinaw na usapan at talastasan. At ito na ang ating pinakapaksa. Ang pang-ugnay ay may 2 gamit. Ang unang gamit ay tinatawag na pagdaragdag at pag-iisa-isa ng mga impormasyon. Ang ikalawang gamit ay pagpapahayag ng kaugnayang lohikal. Ang unang gamit ay pagdaragdag at pag-iisa-isa ng mga impormasyon. Sa pangalan na rin naman, ginagamit lamang ito kapag tayo ay may idinadagdag na impormasyon o kaya naman kapag iniisa-isa natin yung mga impormasyon. Ginagamit ito sa paglalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o pag-iisa-isa ng mga impormasyon. Tandaan ninyo yung clue na pagkakasunod-sunod at pag-iisa-isa. Ang mga salita na pwede nating gamitin kapag ang pang-ugnay ay ginagamit sa pagdaragdag at pag-iisa-isa ng mga impormasyon ay pagkatapos, saka, unang, sumunod na araw, sa dakong huli, pati, isa pa at gayon din. Para mas madali ninyong maunawaan, naghanda ako ng halimbawa. Linggo ng umaga nang nilagnat si Juan. Nang sumunod na araw ay nawalan siya ng panlasa, pagkatapos ay nahirapan siya huminga, kaya naisip niya na magpunta sa ospital upang magpatingin saka pa lamang niya nalaman na siya ay positibo sa COVID-19. Ang mga pang-ugnay na ginamit dito ay sumunod na araw, pagkatapos at saka. Kung makikita ninyo, inisa-isa yung mga impormasyon. Nung linggo, nilagnat siya, sumunod na araw nawalan ng panlasa, pagkatapos nahirapan huminga, at ika-4, tsaka pa lamang niya nalaman na siya ay may COVID-19. Narito pa ang isa pang halimbawa. Naging matibay ang loob ng mga Pilipino sa kabila ng pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Sa dakong huli ay napagtagumpayan nilang wakasan ang suliranin. Ang pang-ugnay na ginamit sa halimbawang ito ay sa dakong huli. Muli, ano nga ulit ang unang gamit ng pang-ugnay? Tama, ang unang gamit ng pang-ugnay ay pagdaragdag at pag-iisa-isa ng mga impormasyon.
Ngayon, dadako na tayo sa ikalawang gamit ng pang-ugnay. Ito naman ay tinatawag na pagpapahayag ng kaugnayang lohikal. Kapag sinabi nating kaugnayang lohikal, ito ay maaaring dahilan at bunga, paraan at layunin, paraan at resulta at kondisyon at kinalabasan. Ito naman ang mga pang-ugnay na ating gagamitin. Dahil sa, sapagkat, at kasi. Narito pa ang ibang pang-ugnay na maaari nating gamitin. Kaya, kung kaya, kaya naman, tuloy at bunga. Narito ang isang halimbawa. Dahil sa mabagal na aksyon ng pamahalaan, kabilang na ngayon ng Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Ang ginamit na pang-ugnay sa halimbawang ito ay dahil sa. Ang mga salitang kulay pula ay nagsasaad ng dahilan at ang mga salitang kulay asul naman ay nagsasaad ng bunga. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!